Welcome to Day with Zainab. Magandang araw mula dito sa Pakistan. Sa loob yata ng isang linggo ay 3 o 4 na beses kaming nagpupunta sa bahay ng mga biyanan ko. Napakasaya naman kasi kapag magkakasama ang lahat, lalo na ang mga magpipinsan. Ngayong araw ay mag-walking ulit kami ni Habi kasama ang mga bata. Maaga din silang nagising ngayon dahil gusto nilang sumama. Pagkatapos mag-shower at mag-breakfast ay umalis na kami kaagad ng bahay. Dala ni na Kuya at Bunso ang kanilang mga bisikleta. Kaya naman sinisipag sila ay dahil nga may bago ng bisikleta si Kuya. Ayan yung hiniling niyang regalo nung nakaraang birthday niya at mabuti na rin na nabilhan namin siya dahil kung maglalakad lang palagi, hay nako hindi mo maaasahan si Kuya na palagi siyang sasama. Dala na rin ni Habi ang fresh milk na para sa mga biyanan ko dahil naisipan nga ulit namin na doon na dediretso at doon na rin kami kakain ng lunch. Sinubukan ko din magbisikleta gamit ang kay Bunso. Grabe, mahigit 1 dekada na nung huli akong magbike at hindi naman ako ganun kagaling magbalanse. Madalas pa nga akong matumba kahit napakaliit nitong bike. Kapag nagamay ko na, ay gusto kong subukan ang bike ni Kuya. Si Habi at mga bata talaga ang nagpupush sa akin. At okay lang naman kasi dito kami sa private na area, walang masyadong mga tao kaya hindi ako nahihiya. Para matuto na rin ako at next time ay magpapabili din ako ng bike. Tuwang-tuwa naman ang mga bata para daw palagi na nila akong makakasamang magbisikleta kapag nagamay ko na. Ang bilis kong mapagod magpedal, ang sakit sa hita at likod, baka hindi na ako makalayo sa paglalakad kaya binigay ko na kay Bunso. Nagpapaligsahan nga ang magkapatid. Nakailang ikot na sila dito sa area. Maganda nga din talaga dito kaya madalas kaming nagpupunta, lalo na ngayong tig-isa na sila ng bisikleta. Kapag hapon at gabi naman ay doon lamang sila sa aming street. May nakilala na rin silang bagong mga kaibigan na makakasama at ngayon pa lamang ay madami na silang planong puntahan. Pero hindi naman kami napayag mag-asawa dahil medyo malalayo yung sinasabi nila. Mahirap pa naman magtiwala sa panahon ngayon, lalo na at pasaway din niyang sina Kuya at Bunso minsan. Kapag kasama pa mga kaibigan nila ay nasosobrahan nga. Alhamdulillah at nakikinig naman sila sa amin at hindi rin sila mahirap pakiusapan. Mas natagalan kami ngayon bago makarating sa bahay ng mga biyanan ko dahil nag-enjoy sina Kuya at Bunso magbike. Pagkarating namin ay si Shihensha ang agad na bumungad sa amin na bagong gising pa. Mukhang tumakas lamang siya kay Bobby ko dahil naririnig kong tinatawag na siya. Tinuturo nga at gusto niyang sumakay sa bisikleta ni Kuya. Bago pa nga umiyak dahil hindi naman namin siya mapagbibigyan ay inakyat ko na. Nauna na si Bunso dito sa itaas at nagbabike. Gising na rin ang kanilang mga pinsan. Inakyat na rin ni Kuya ang kanyang bisikleta. Habang nagluluto si Mama Johnny ng pananghalian, ay dito muna kami ni Habi sa itaas at pinapanood ko lamang ang mga bata. Katulungan naman ni Mama Johnny ang hipag ko. Si Bobby ko naman ay busy din naglilinis. Pagkatapos kumain ng lunch at makapagpahinga, ay umakyat na kaming lahat dito sa itaas kasama ang mga biyanan ko at mga hipag. Dahil wala pang maliit na bisikleta para kay Shihensha, ay nakipaglaro si Papa Johnny sa kanya ng cricket at talaga namang napapahiyaw kaming lahat at pumapalakpak dahil aba napakagaling niyang tumira ng bola. May future cricketer na nga daw kami. Kahit one hand ay talagang napapalo niya ang bola. Nakakatuwa, mashallah. Napakasipag din dahil siya na mismo ang napulot ng bola para ibigay kay Papa Johnny. Meron din kaming badminton kaya naman nang magsawa magbisikleta ang mga bata ay naglaro naman kami ni Kuya at para mapagbigyan ang lahat maglaro ay may scoring hanggang 10 at kung sino ang matalo ay siyang papalitan ng susunod. Nang magsawa nga sa cricket si Shihensha ay gusto naman daw niyang maglaro ng badminton. Inagaw na nga niya ang raketa mula kay Bunso. Nung hindi nga namin siya sinali ay talagang umiyak na. Hanggang sa muli, Allah Hafiz!